ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Radyo Pilipina, Radyo Pilipina, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas. Iniday sila sa Bilizar, iton mananagbalay sa kopin 1 hour. Pagpahamtang haton mga balita impormasyon nga nahikay han Presidential Communications Office, pinaagihan tulong nga estasyon han Radyo Pilipinas ngan sugadman Philippine Information Agency. So ang aran nito na Station Manager di Radyo Pilipinas Borongan,
ni Ate Rose Rivera Abunda, hindi naman ha technical. Supervision naman ni Chief Tech Joy Policarpio ni Ate Daisy Lalosa Bilizar. Mapahamtang hiton mga balita, impormasyon para naman niyan na nga adlaw. And syempre, magiging kasugbong naton aton sister stations sa Radyo Pilipinas, Calbayog, Sugod, and Philippine Information Agency Southern Leyte. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta ito na atin Lunes nga adlaw? Timprano nga pagkarampang 3 minuto sa nakalabayhan alas 8 haaga. Abot nga, haton iyo pagbakasyon niya na. Dara kay waray pasok para ito mga government workers. Pero kami diri magha-holiday ha pagpahamtang hiton mga latest nga mga notisya. So madalumdum iton aton panahon. Labi na didi ha syudad hiton Borongan. So kuan ini paborable para haton magbubuhat magdudumara hina mga paglinis di daton ira panimalay timprano ha kanan weekend. Para naman haton iba magli-leave na la kuno hira. Buwas nga adlaw para magkamay-adahin long weekend. Sige, basta hikami didi, sagot namon iton mga balita, impormasyon. So yan na, didi aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Kakatuon ta diretso, aton naton mga magiging kahampang yan na. Aton naton mga magiging co-anchors. So anay, magandang morning gihapon ito na amon permanente nakakahampang nga sugad hini nga oras. Utigang pa kanina haton pag-abri hanaton istasyon, sign on. Hanaton dida avid listeners. Yan syempre ito naton mga kaatbang naman online. Magandang morning ha iyo nga tanan. And yun, wadahan ano ha pagtrabaho yan na nga adlaw kay waray pasok kadakan hiton aton dida mga kasangkayan. Ay labinan aton mga estudyante ano. Kaya iton nahiyok pag waray klase. Sige katuon ta na this early. Ito naton makakaupod. Dito ha, Radyo Pilipinas Calbayog. Magandang morning Miss Charmin Perito. Ano iton headlines sa mga balita dida? Kumusta ka mo Western Samar? Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Miss Charmin, ano mo mic? Yes, Ate Daisy? Yes, loud and clear. Go ahead. Otro magandang morning. Good morning, Ate Daisy Vilazan. Sa bugas ng pwersa sa Alto Barangay sa pagpangunan ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning naman, idakan Kuya Aljon Malot sa Radyo Pilipinas Sugod sa pagpangunan ni SM Dindo Alaras. And sa atong kaupod sa Philippine Information Agency, inaagad ka ang Sir Ben Pidalino, Investment Manager sa PIA Southern Leyte. Nandun sa Radyo Pilipinas Calbayog, kaupod natin sa Master Control sa Kuya Ezra Altaro, Joven Cardenas, minsangarang sa ating acting station, Manager Hinaro Navalan, ako luwatan iyo makakaupod at Charmaine Perito. Okay, naman natin kamatangan sa panahon, partikular din sa syudad sa Calbayog, so kami din hinuwat at today si Kuya Aljon, so Ben, hindi kami eksperyensya nga pag-uran sa piperang lugar sa syudad, so natin rason, atong temperatura ada sa 28 degrees Celsius. Pinakang hanggo na temperatura sa 24 degrees. Pinakataas sa 30 degrees Celsius. Update sa pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. Okay, so good news sa mga MCOs, water service advisory. Naging palusa ng mga pangiunin naman sa pagkaluya o pagkalura sa abid sa tubig sa aton mga gripo. Kantiking gahapon sa Calbayog Water, medisara na ito na balita kung saan sira pa daw na nagpaplastar mga proyektor para mas mapa-improve pa ang supply sa tubig sa ating mga barangay din sa syudad sa Calbayog. So kasangkulit ba dito sa Barangay Trinidad, nagkanyada sira unahin pala ang short pipe laying project gamit ang 4 inches PVC line na may sukol na sobra 25 meters. Nandidalawat sa Barangay San Policarpo, may da 18 meter na 2-inch PE pipe ug may adalawat water meter
mapping. So para ni naservisyohan ang abot 64 na mga service connections pinaagi sining proyekto. Sa gihapon, ang Sanay Kuuno may dagang palusad na service advisory notisya para sa power interruption buwas ini adlaw Viernes, Agosto 22, tikang 9 a.m. to 4 p.m. apektado ang mga barangay along Santa Cruz, Kutob Tizan, and Losardo Tubonga sa Bunto, Santarnan para ipaghatag lugar sa reconductoring of primary line due to insulated diba sa Barangay Santa Cruz, Kutob Palencia, Bunto, Santarnan. Okay, so Sanay Kuuno, anong siya gahapon? So, mapasigin karawat ang Sanay Kuuno Mobile Co-op dito sa munisipyo Santarnan. So, ang service schedule sa Mobile Co-op bubuhaton next week Thursday, August 28. Dito naman ini sa Bunto, sa Matugana. And of course, anunsyo mga kasangkayan sa adlaw Webes is holiday. Yan atong pagbagamit sa Ninoy Aquino Day. Okay? Para pag-obserbar sa abaynihan sakripisyo para sa demokrasya. Sugod man, buwas adlaw Viernes, sa rin pa opportunity to live. Para Kutob Monday, holiday na naman, National Heroes Day. So, 5 days sa mga holiday. So, pwede sa mga lakat. Pwede kaupag ng mga kasangkalan, o pamilya, na makapahuway sa mga 5 days na holiday kung mag-holiday mag-live diwat buwas at mga Viernes. And yes, karagala batayan sa happy 43rd anniversary ng isang Radyo Pilipinas Kalbayog. Wow, happy anniversary. Yes, thank you, Ate Daisy. So, tingnan pa sa tutuin. Ikapiran, Miss Charmaine. 43 years na sa mga pagservisyo, pagpadalat, pagpabagbalita sa publiko. Salamat sa mga parang susubaybay ang pagpapangulong ng sa ating programa na natin sa ating mga radyo. Okay, so yun ang hapon naman, usapang anunsyo, yung mga simana atong selebrasyon sa National Hospital Week 2025 na may tama Hospital a Healthy Workplace for All sa Bagong Pilipinas. So kasampay sa mission Compassionate Care sa St. Camilla's Hospital sa rin offer libre na clinic buwas ini adlaw Viernes, August 22, 7 a.m. dila sa St. Camilla's Hospital of Calbayog. So magkakamiyada libre na medical consultation para sa pediatric and adult para sa first 50, 70 walk-in patients. 70. Dengan magkakamiyada libre na dental extraction first 30 na walk-in patients, libre na diagnostic tests and check-ups, and libre na mga medisina. Again, buwas ini adlaw Viernes, August 22, 7 a.m. Pasitala sa St. Camilla's Hospital of Calbayog. Isa pang anunsyo tikang sa CSWDO, sa buwas adlaw Viernes, kansilado ang bubuhaton na solo parent orientation. So, ang orientation, i-move next week, Friday. So, abang nakita sa post, tikang sa CSWDO. Okay, para sa mga balitang naandam din sa Radyo Pilipinas Calbayog, mas sobra 700,000 na mga residente sa summer registered PhilHealth members. 41 Yakap Clinic sa probinsya accredited. Philippine Red Cross padayon sa emergency rush response sa Katbalagan City Summer. Maluyang na paghita sa populasyon sa summer na record sa 2024 Census of Population. In 16th Kabataan Caravan, nagpabangat serbisyo sa mga kabataan sa Northern Summer. Inyatong detalye sa second part sa nating programa, Good Morning Eastern Visayas.
Damo nga salamat Miss Charmaine Perito han situationer report ngan sugad man headlines san mga balita nga ginpamtang tikang Radyo Pilipinas sa Calbayog nga nagsasalin-orog ngayan ito ni ira ikay 33 nga anibersaryo doble tres ano. Okay, uy kuan nagihapon nakalapos na kalendaryo. So again, happy anniversary DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. Waray kami imbitasyon ha nga nakarawat mi Charmaine. Ay, ito din si Harry nilang gorong doon sa Calbayog. Napakatid ko. Pwede naman manage kita. Okay, balitaw. Okay, basta enjoy itong celebration. Gaano ka simple, ang labi na kon maging bongga. Alright. So this time, tikang naman ha Calbayog na to naman kita ha. Sugod Southern Leyte. Anaton ka partner yan na, Radyo Pilipinas. Sugod, Mr. Aljun Malot. Magandang morning and kumusta? Ito niyo sitwasyon dida. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Daisy, maupay nga aga. Good morning sa kinatibukan nga puwersa no, sa DYES, sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Of course, subos sa pagdumala sa itong station manager, Ma'am Ruth Rivera Abunda. Likewise, DYOG Calbayog, no, special nga adlaw para sa ato nga kining sister station, ang DYOG. Gumikan kay nagsaulog silang anibersaryo. Happy anniversary diha kaninyo Ati Charmaine Perito, no? And ingon man sa ato nga mga suking tigpaminaw. Kumbaga, ang anibersaryo dili lamang sa stasyon apan lakip na no sa mga tigsubaybay gyud sa kinatibukan, no, nga mga nang follow sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog ubos sa pagdumala sa atong acting station manager Sir Gene Navilon. I-Gcash na lamang ko no ang ato nga bahin Ati Daisy. No? Kay pwede naman karon ang mga fund transfer, no? Mga ingon ana nga mga pamaagi. Kung may fund. Ang gikaingon Ati Daisy mapa simple man or bongga nga selebrasyon the fact nga niabot sa kapin 30 ka tuig no nga pagserbisyo sa publiko dako na kana nga milestone nga angay gyud nga i-celebrate. Likewise, sa atong sab nga kauban no ang Philippine Information Agency karon nga adlaw matag Huwebes actually no ang PIA Southern Leyte majong buntag diha Sir Bong and ingon man sa ato nga mga higala sa dakbayan sa Maasin. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod sa ngalan sa atong station manager Sir Dindo Alaras. Kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot o kauban nato sa Master Control Kuya Rito Cabales. Update kita Sir Bong, Ati Charmaine, Ati Daisy sa panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte particular no sa Pacific Panaon and Sugod Bay area kay later si Sir Bong ang muhatag sa pagulagway no diha sa dakbayan sa Maasin diri sa Sugod Bay area mga higala wala gyud nagpakita sa hingpit sa kahayag si Haring Adlaw gumikan kay natabunan no niining baga nga panganod sa kawanangan. In fact kagabi adunay mga pag-uwan nga ato gyud nga nasinati no dinhi sa Sugod Bay area as well as sa Panaon and sa Pacific. And ngani sa karon sa ako pang gikaingon naglamugdong ang ato nga kawanangan sanglit ato nga pahinumdom sa ato nga mga higala nga mogawas sa ilang panimalay para sa ilang mga buluhaton dili gyud malimot sa pagdala no sa inyo nga mga proteksyon aron na panangga kung ugaling masinati ang pag-uwan. And yes, oo, kung wala po'y importante no nga kining lakaw gawas sa panimalay especially that holiday karon nga adlaw no so stay at home na lamang aron gyud makapahuway usab no and ingon man masiguro nato nga dili kita mahumod kung ugaling kalit nga mobundak ang pag-uwan. So sa imo pang gikaingon Ati Daisy kung maka-file og leave og mga adlaw no taas-taas pod ang mamahimong bakasyon no or pahuway sa ato nga mga suking tigpaminaw. So probably at sila mga plano parehas kan Jivic and family. Yes Ati Daisy. Parehas kan Jivic and family, bakasyon grande. O di ba ang gandang opportunity? Correct. Oo, correct Ati Daisy. Basta lamang no kining ma-set tanan nimo nga mga schedule mga higala no. Oo, way problema na basta adunay kwarta. Kwarta man lang may hatog yung kining agdan pod mga higala no. But mo na ang ato nga pahinumdom ha kung asa man ang inyong mga destinasyon, mag-amping sa kanunay and make sure nga aduna gyud kitay dala no nga mga panangga.
Peace and order situation sa nakalabay nga 24 oras at Daisy at Charmaine Sirbong, generally peaceful ang Sugod Bay area, Panaon and Pacific, no? Para na nga nga kapulisan sa pagsiguro sa kahapsay o kalinaw sila nga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Update kita mga higala sa ato nga kining sugang dagitab gikan sa Southern Leyte Electric Cooperative kon Suleco. Of course kay holiday man karon, no, walay opisina ang buhatan sa Suleco ugma pa mo mga higala. And nagpasabot usab ang Suleco sa mga nakaschedule, no, nga power interruption. Ngani og mga adlaw adunay NGCP scheduled power interruption diin masinati kini, no, gikan alas 9 sa buntag ngadto sa alas 10 sa buntag, at least 1 hour lamang mga higala. And apektado niini ang mga konsumidores sa Kanumay, Huwangon, Malitbog, padulong na dinhi sa Entero, Sugod Bay, Panaon ug Pacific area sa Southern Leyte, and apil na ang katapusan, no, nga kining nasakop sa Suleco ang Kikilo, Abuyog, Leyte. Matud pa ang rason sa paghimuon nga power interruption adunay load transfer or isolation nga ipahigayon ang mga personahe sa NGCP. And para sa dugang pa nga mga nakaschedule nga power interruption mga higala, ngani adunay naka-post, no, para niining adlaw nga Sabado o para sa adlaw nga Sabado. Make sure to follow ang Facebook page sa ato nga Southern Leyte Electric Cooperative kon Suleco aron kanunay nga updated, no, sa mga kining pa-advisories and notices sa naasoy nga buhatan. And dugang pa nato nga pasabot mga higala, no, nga ang ato nga sa sektor sa kining panglawas, no, padayon gihapon nga nanawagan ang ato nga Department of Health kon DOH ngadto, no, sa mga ginikanan, no, nga pagasuportahan ang ipahigayon nga bakuna eskwela niining buwan sa Agosto and buwan sa Setyembre. So sa mga ginikanan, no, pwede ninyo sayran ang tumong tinguha niining pagpabakuna pinaagi sa panghinano, no, diha sa inyong mga barangay health centers or rural health unit, no, aron gyud mahatagan og katin-awan aron sa hingpit ato nga masuportahan ang kini nga paningkamot, no, nga mabakunahan ang mga eligible nga mga bata aron malikay sa nagkadayang nga mga kining sakit nga ma-prevent, no, pinaagi sa bakuna. Alright, ug para sa luhan sa mga balita nga nahikay sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para sa adlaw nga Huwebes, Agosto 21, tuig 2025. RACO Regional Field Office 8 nagpahigayon og monitoring visits sa 5 ka lokal nga panggamahanan sa Southern Leyte. Edukasyon sa 21 ka mga tinun-an sa St. Bernard, Southern Leyte gipadayon sa nasod sa Taiwan. Lokal nga panggamahanan sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte lakip sa unang batch sa Philippine Community Resilience Project. Og NHA gipangunahan ang inspeksyon sa housing project sa probinsya sa Southern Leyte. Kanang inyong atangan mga higala kay sa among pagbalik sa Radyo Pilipinas Sugod, among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita dinhi lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Alright, damang nga salamat Mr. Aljon Malot hadton situation report ngan sugad man pagpahamtang han headlines han mga balita nahikay han Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte. So this time nga to naman kita ha Southern Leyte lagi hapon. Philippine Information Agency kasaring namon ni Sir Bong Pidalino mag-holiday. Thank you ton pakiusa Radyo Pilipinas Borongan. Sir Bong, magandang morning. Kumusta iton imo sitwasyon dada? Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Resi, maadong buntag kanimo diha ingon man sa itong mga kauban sa buhat, mga ka-PCO diha sa Radyo Pilipinas DYES sa Burungan. Holiday lagi karon pero matud palagi sa gikaingon di man kuno mag-holiday kining balita. Dili matulog ang balita nga ana na malagita kay gikan man sabta sa radyo nga di man ta mo undang pag serbisyo bahalag mo break ang trabaho, no, bisan kaning adlaw Sabado ug Domingo basta na alay mga emerhensya on call mo ita karon na labi na kay naka-absent pa duha ka
duha ka huibis na sa atong pag live report din kay diyan may mga sagang lagi sa atong schedule. Anyway, we are back in harness, so may buntag sa atong kauban sa buhat diya sa DYES Burungan. May buntag sab sa nagsaulog sa ilang ikakatloan og tulo na ka tuig sumervisyo gyud sa pagpadangat og impormasyon diya sa Calbayog, Ma'am Charmaine Perito, o sa atong mga kaubanan sa buhat diya sa Mawang Sibyaan. O matabutan lang karong tataon mo suod ng inyong anniversary bonus. Sure na kay gipirmahan na ng kuan Jade Nombrado. Magdilang anghel. Okay. Kailangan tingali mong Jade Nombrado, may laing kinagamyan din natong kauban sa buhat sa diyoy. Automatic man na siya na mga pirmahanan mo yung bebe itong pirmahan. Automatic na pirmahan na lang niya sa bonus niya. So once again, malipayong pagsaulog, dili lalim ng dangat tag kapin sa 30 katuig na, no? So indeed, this is a time for celebration, no? Ya pinalang nang amo diha og na mga salo-salo. Imagine nga naka-salmot mi diha. Sa laing bahin, may butag sab diya ni Sir Aljon Malot o sa atong mga kauban sa buhat ka PCO diya sa Radyo Pilipinas Sugod DYSL o sa atong mga kauban sa buhat diya. Good morning sab sa tanan natong mga suking tigpaminaw sa bisan asang lapit sa Kabisayan, Mindanao, Luzon ug lokop sa Pilipinas nga naka tune in kanunay, no, sa Good Morning Eastern Visayas nga programa labi na matag Huwebes og naka-tune in sa live stream o usab sa radio transmission. Dili sa dakbayan sa Maasin sa Madia sa Sugod Pacific Panahon area and in fact sa ubang area sa Eastern Visayas tingali lamugdong gihapon ang atong panahon, cloudy, sahay mo sidlit ang adlaw pero most of the time nagtago kini na uwaw pero mo nagway chance nga muuwan. Hindi gihapon lagi ta mo kumpiyansa kay kalit-kalit malagining matupas pag-asa patak nga pag-ulan, panugdog o kilak. Manay mga cliché kasi, no, nga mga phrases. Samtang sa atong kemtang sa power, tidyo naman ay suliko og NJCP nga lagi pahibaw nila nga mga power interruption. Sakto gitong giingon ni Sir Aljon Malot nga monitoring kita kanunay. Kaya naman sa Facebook lagi, ilan namang i-post usahay og di ta kanunay mag-abli sa Facebook sa manahaw tagsara ko abli malipat na sa mga announcement. So at madto na lang kita sa ilang FB page aron ta ma-updated kanunay. Samtang sa atong kahimtang sa Kahapsay Kalinaw naanda naman is mga pulis magkugihan man atong kapulisan. Sigig panakop og mga nagbalik lagi og illegal na drogas. Lately karong si manaha ginadakpan sa Makrohon og diha sa Sugod kay lagi nagsige maghapon ning buhata naghamalig ning sapi mo na nga salamat sa atong kapulisan 24/7 ko silang monitor o ilang gipaninggamutan nga mapuo na gyud ning mamaligya basta wa na pud lagi mamalit sa malig nang naa may mamalit pod kagahapon sabdi ay diri sa dakbayan sa Masin diha gipahigayon nga jobs fair atong panghinaot nga daghan ang naka-trabaho dayon, no, kanang giingon sa taga TISDA nga WCO World Cafe of Opportunities. Naglibog baya ko ana nga na may cafe. Natila na kape pero wa masab ko adto dito kay may Zoom. Anyway, atong hinawot nga daghan ang nakatrabaho dayon kanang giingon og hats hired on the spots kay mga 500 kapen ka mga openings ang ilang gi-offer. Samtang sa di patamo sa atong headlines ari na ta sa atong trivia, no, gamayng trivia. Ato naman ang gisaad 3 weeks ago. Mailbox tuwa ilawom sa dagat. Asa man ka makakitag mailbox tuwa sa ilawom dagat. Makita na nimo sa kadagatan sa Japan. Naibutanganan og sulat. Nimutang na 10 kilometros ilawom sa dagat. O gigamit kini dili kay pangdayan-dayan lamang. Kada tuig kapin usa ka libo ka tawo ang mudive aron lamang pagsud sa waterproof nga mga postcards o sulat din hinini nga mailbox. Pagakuhaon sab kini sa dive shop employee sa matag adlaw. Paughon o ihatod kini sa tinuoray nga post office. Murag normal lang. Paurin to ihatod sa post office. Sukad pa sa tuig 1999. Pati 5 tawo si Ma'am Charmaine ani. Nag-operita kining
o sani kining mailbox nga ilawom sa dagat nya gilanag kini sa Guinness World Record nga deepest mailbox. So magamit gyapon na no, pesan lang na text chat karon. Pero kung naay mailbox sa ilawom sa dagat, napoy sa ibabaw kahoy. Dito ni sa Germany, the only tree in the world nga naay kaugalingon niyang mailing address. Unong kaadlaw sa usa ka semana naay mo adto dito bahalag mag-uwan, mag-snow, og init, unya mo sakad kahoy, butang og suwat dito sa maong kahoy. Alang dahil sa mga singles nga mangita og partner. O gikaingon nga sami labayng 91 ka tuig na naka paminyo na ning kining kahoy dito sa Germany nga post office ug usa ka gatos ka mga manad oya. Okay, sa ato mga headlines, Congressman Mercado padayong motutok sa mga kalambuan sa syudad o sa iyang distrito. Tag 20 pesos ka kilo sa bugas, mapalit na diri sa Southern Leyte. Kana mo itangan sa ato mga tigpaminaw, nagbalik na to sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Sir Bong Pidalignohan na PIA Southern Leyte. Hadton situation report, upunan headlines, laki pa adton trivia. Nagdarahato na oras nga 29 minutos na nakalabay, han alas 8 aga. Nga na bueno, we're saying magandang morning liwat ito natin viewers online. Los V. Maestre, Jennifer Golmatico, nasa maulap, maulan at makulimlim na panahon. And Franz Navarrete Proby, good morning Eastern Visayas. Arlene, thank you for watching. So Beno, para naman ang sitwasyon, di naman ha Eastern Samar. Yun, nagpapabilin nga madalumdum ito na amon panahon. Ngan ba, Charmaine, Aljon, and Sir Bong, kagabi makaduha kami di Bantara, Hinlinog. Dirigad nga ni Hiya Makoso, 4.6 magnitude nga linog, nakabantad, hakadagatan nga parte Han Dolores, han alas 11:35 kagabi, August 20, nga na pirala ka minutos, utro nga nabantad, din 3.9 magnitude nga linog, kadagatan lagi hapon nga parte iton Dolores, alas 11:41. Ano kagabi, and medyo kailangan naman kailangan naman magtagam kay basar hadton mapa didahiton na Fivolts adto dapit hiton Philippine Trench adton usahiton pinakagihalarumi nga trench iton bugos nga kalibutan iton nabantad nga kundiin na atubang iton Eastern Samar. Nga na bueno, haamon naman pagtaga kuryente, waray abisohin power interruption and we're happy. Ibig sabihin yan na pala, aram na namon nga waray interruption hiton na kuryente din hiton weekend kay kasagaran na abiso iton na Isamelco Wednesday pala. Pero adton iraigin pa sabot ha publiko amo in sarado liwat iton nga tanan nga buhatan hiton Eastern Samar Electric Cooperative. So adton mga mabayad adton ira power bill kaulangan online anay yan ang adlaw kay na-observe liwatira hiton Ninoy Aquino Day. Ngan samtang nga pagtaga Pasi Orden nagpapabilin nga mahimyang iton na sitwasyon it bugos nga probinsya iton Eastern Samar. And by the way, pagtaga tubig ngayon aadihin na silver lining parahan atin consumers Northern Barangays iton syudad iton Borongan nga apektadohin nakaka-experience in crisis sa tubig darhaton naruba nga submersible pump nga amo adto nagpapump adton tubig nga maserbisyo haira. Kakalop inabot na in bag-o nga submersible pump palit hadton Borongan Water District nga niya na bisan kun holiday magtratrabaho adton mga taga BWG para masiguro nga pinakamadagmit nga panahon in mabalik adton ira serbisyo nga diton apektado nga mga barangay. 5 ata kun diri inom nga mga barangay iton affected hini lakip na iton Eastern Samar State University nga duha na ka semana nagpapatuman na flexible learning modality dariton kawara tubig na sabi nga eskwelahan. So it's a good news para hiton aton mga consumers nga affected hiton kawaray tubig diin nasarig lahirayan na hiton
Bureau of Fire Protection nga nagrarasyon hiton tubig. So bueno, headlines iton mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para yun ang adlaw Huwebes, August 21. Eastern Samar Provincial Hospital Chief iginsaysay ang kapasidad han ICU. Isa nga doktor na librihan kumpleto nga serbisyo. House Minority Leader Liban na nanawagan hay kasi mga magbabalaod nga diri gamiton ang presidente hadrama han drug test. Tubabaw National High School ngan Malabag High School hanata dan Eastern Samar Division kwalipikado na mag-opreserhin senior high school. Samtang duha nga wanted nga tawo tungod din kaso nga murder arestado habung Tohan Dolores. Mga kasangkayan magpabilin nga naka-tune in Radyo Pilipinas, madangat ang detalyihan mga balita sa second round pagkatapos lahin pira nga pahinomdom. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. It's a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Alright, anaton oras mga kasangkayan, 36 minutos na nakalabay alas 8 haaga. Ngan kadiyon tanaan detalyihan mga balita, unahan ta an Radyo Pilipinas, Kalbayog, otro magandang morning, Miss Charmaine Perito. Good morning, Eastern Visayas. Salamat at today sa Balizar, para sa mga balitang naandam ng sa Radyo Pilipinas, Kalbayog, Shahan, na sobra 700,000 ng mga residente sa Samar registered PhilHealth members, 41 na yakap clinic sa probinsya accredited. Pamatiyan tang detalye kung Suzat Prepancio. Radyo Pilipinas, report. Sa igindumara nga PhilHealth Press Conference kakulop Agosto 20 sa Catbalogan City, Samar para sa pagpasamwak sa yakap o yamang kalusugan para sa pamilya na anay konsulta program, iginpresenta ang hinawig na sakop sa PhilHealth membership sa Samar. Basara sa report, umabot na sa 768,330
ang total registered members sa probinsya nga equivalent sa 89.88% sa kabugusan nga populasyon sa Samar. Kalakip sini ang masobra 462,000 principal members nga 316,000 dependents nga nagpapakita sa hilawig nga benepisyo ng proteksyon sa kalibsugan sa kada pamilya. Lain sini ginanunsyo liwat nga may ada na 41 nga accredited yakap clinic sa Samar nga nagahatag sa mas malaksi nga abot kaya nga serbisyo medikal labi na para sa mga pamilya nga nanginginahanglan. Ginaghat liwat sa PhilHealth ang tanan nga mag-enroll sa yakap nga kundiin makakatagamtam sa libre nga konsultasyon, cancer screening test nga bulong ang enrolled member. Ginklaro naman sa buhatan nga waray ini dugang nga bayad. Katuyuanan sa PhilHealth nga mas mapahilawig pa ang akses sa serbisyo panlawas agud masiguro nga waray Pilipino ang mababayaan pag-abot sa sakto nga pag-ataman ngan proteksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo. Salamat sa mga report, Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Samtang nag-una nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sa sugod edukasyon sa 21 ka mga tinunan sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte, gipadayon sa nasod sa Taiwan. Anong detalye sa report ni Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas report. Gipadayon na sa nasod nga Taiwan ang edukasyon sa 21 ka mga tinunan gikan sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Ubos sa scholarship program nga gisuportahan sa Taiwan government, kini usa ka garbo sa probinsya nga nagpakita sa talento ug determinasyon sa kabatanunan sa komunidad. Pinaagi sa tabang ni kanhi board member Myra Rentuza nga unang nag-abli sa oportunidad para sa mga tinunan sa Taiwan. Ang maong kalampusan nagsilbing pamatuod sa dako nga potensyal sa mga tinunan sa Southern Leyte nga may musunod nga mga leader ug achievers. Gibutyag ni PPSK President John Marie Pamon sa Radyo Pilipinas nga gibahin sa duha ka tunghaan ng mga tinunan sa senior high school, particular na sa Wanling School ug Chiyong School. Ang masayang iluwas nga nakaabot sa Taiwan ang mga scholar ni Adtong Martes, Agosto 19 ug nagsugod na sa ilang klase kagapong adlaw, Agosto 20. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, bisan pa sa iyang pagkapili isip chairman sa Committee on Population and Family Relations, padayunon gihapon ni 1st District Representative Roger Mercado ang pagatiman sa mga programa at proyekto nga makahatag og pag-uswag sa lalawigan, lakip na sa iyang distrito. Sa press conference dito sa Mayor's Office, di pa lang dugay, gibutyag ni Mercado nga nagsingabot na ang hingpit nga pagkahuman sa Masin City Airport. Mawigiapas karon nga maangkon ng certificate gikan sa Civil Aeronautics Aviation Board nga nagmatuod mahimo na kining magamit sa mga commercial flights ni Mercado pa. O kining maong certificate of viability mo ipakita ngadto sa mga airline companies pag-agni kanila nga moabli og mga ruta gikan sa Maasin ngadto sa Manila o kaha ngadto sa gawas sa nasod sama sa Hong Kong. Gibutyag sa niya nga hapit na maaprubahe ang tourism law alang sa dakbayan sa Maasin, sa Padre Burgos o sa Malitbog karong Agosto 31. Human kini gi-present sa Malacañang para pirmahan pagka Hulyo 31 pa. Kay bisan pa og dili mapirmahan sa presidente basta mulapas na og 30 ka adlaw, automatic na kini nga mahimong balaod. Mao niya iyang isunod ang samang balaod noon para sa tourism law alang sa Macrohon, Tomas Opos o Buntok. Samtang lain pa niyang ginuso maong pagtukod og Maasin Economic Zone Authority kung Ecozone adto ibutang dapit sa Barangay Guadalupe alang sa industrialization, pagbutang og manufacturing sa plywood, oil mill, oil depot o processing sa abaka. Samtang isip chairman sa Population and Family Relations, mahimong tawagon niya ang mga ahensya nga dunay kalambigitan sa pagpalambo sa pamilya. Imbitahon din sa dakbayan sa Masin diin anhi maghimo og public hearing.
ang hingtungdang mga ahensya o mga sakop sa komite patanahon sa sitwasyon sa mga dagkong barangay para makahatag og unsay maayo ikatabang labi na sa mga naghuot nga mga barangay sa Kumbado, Mambahaw o Asunsyon. Dugang pamahayag ni Congressman Roger Mercado. Gikan diri sa PIA Southern Leyte alang sa Good Morning Eastern Visayas, Pong Pedalino Madong Bunta. Good morning, Eastern Visayas! Ngan bueno siya naman nga balita han detalye nahikay han Radyo Pilipinas Borongan Eastern Samar Provincial Hospital Chief iginsaysayan kapasidad han intensive care unit usa nga doktor na librehan kompleto nga serbisyo. Ang detalyehan report ikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Iginhayag ni Dr. Jessica Sabalberino, Chief an Eastern Samar Provincial Hospital ESPH, ang kapasidad han ospital nga magtagad hin kritikal nga pasyente didhan pagdumara han Executive Legislative Agenda kun ELA formulation ha Quezon City. Sigun kan Dr. Sabalberino, ang ESPH amulaan may da ICU sitting habugos nga Eastern Samar. Nagistorya hiya parte han eksperyensya ni hospital didahin kaso nga may da doktor nga nag-arrest o wara na hihinga nga blood pressure hatimprano nga oras. Gindaraan ay ini nga doktor ha usa nga private hospital kundi waray kompleto nga gamit nga waray 24/7 operasyon han IRA laboratory. Tungod hini gindesisyonan nga igbalhin ang pasyente ha SPH didto na intubate hiya gamit ang mechanical ventilator han hospital nga naging stable adun iya kondisyon. Iginsumat ni Sabalberino nga ang ESPH 24/7 ang dialysis ngan kompleto ang laboratories. Ang ESPH capable hin pagtagad hin critical care. Waray pagdududa nga amon pasyente na libre tungod han suportahan mga higamit, respiratory therapist, nurses, nganhan kompleto nga pasilidad sa ring ni Dr. Sabalberino. Gin-transfer ha tertiary hospital ha Tacloban ang doktor para han mas haluag nga serbisyo. An IRA comment, waray hirap pag-expect nga may da mechanical ventilator ha SPH, ngayon capable kita at our setting, the only level 2 hospital in our province, sigun pa kan Dr. Sabalberino. Proud kami nga ni SPH, dirila basta-basta nga hospital, nakakabuhi ini, dugang pa nga pahayag ni Sabalberino. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang report Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas! Philippine Red Cross padayon sa emergency rush response sa Catbalogan City, Samar. Pamatiyan tang detalye sa akong report. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang Philippine Red Cross sa emergency rush response sa Catbalogan City, Samar para batonon kakulangan sa tubig kausasan katuraw yung eksperyensya sa lugar. Umabot na sa 58,200 kalitro sa malimpyo nga tubig ang ginistribuar sa Philippine Red Cross PRC na nakabenepisyo ang maabot 4,039 ka individual o 1,336 ka pamilya. Target sa Red Cross ang 20 nga barangay nga prioridad sa era operasyon kundiin upat na nga barangay, partikular ang barangay Bunuanan, Binsolongan, Mercedes ug Maulong ang naserbihan sa PRC ug duha nga water bladder ang install na para mas siguro na may bastante nga supply sa tubig sa mga residente. Kasumpay sini, 79 ka individual ang nagpartisipar sa hygiene promotion activities para parigunon ang kinaadman sa kalimpyuhan ug panlawas. Base sa PRC, naging posible ang distribusyon tungod sa bulig sa Diaz Isais ka volunteers, tulong nga wash technicians ug pakigsampayan sa Catbalogan CDRRMO. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas! Sa dugang panato nga balita lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte, lakip sa unang batch sa Philippine Community Resilience Project. Para sa kompletong detalye, anang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Usa ang lungsod sa Malitbog, Southern Leyte sa mga local government unit nga napili sa unang batch sa bagong inisyatibo
sa Department of Social Welfare and Development kundi DSWD nga mao ang panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project kun PCRP. Ang PCRP nagtransisyon gikan sa mga nauna nga mga programa sa DSWD nga mao ang Kapit Bisig lapan sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of a Social Service kun Kalahi SEEDS, National Community Driven Development Program Additional Financing o ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project kun PMNP nga natapos na sa miaging tuig. Ang PCRP nagatutok sa pagbalig-on sa kalig-on sa mga kabus ug huyang nga mga komunidad batok sa katalagman ug ang mga socio-economic nga mga hagit. Ang paglakip sa lungsod sa Malitbog ubos sa Batch 1 nagpasabot dili lamang sa pag-ila sa padayon nga mga paningkamot sa pagbalambon ini kundi nagkadako usab nga pasalig sa inclusive growth, disaster preparedness ug sustainable community development. Sa gipahigayon nga orientasyon sa lungsod kanatong Agosto 20, kini gipasihugdahan ni Mayor Kenneth Oben, Vice Mayor Papias Namok ug ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan ug ang mga department head sa LGU. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mga report, Sir Roel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pangakalambuan, gikan gihapon diri sa Southern Leyte, ang probinsyal nga pangagamhanan nagahin og punong sa lapi kantidad 39 million pesos agi og suporta pagtuman sa gisaad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapalit sa tag 20 pesos ang kada kilo sa bugas. Nasayran kini pinagi kang Engineer Nelson Tan, Provincial Administrator. Pagka adlaw Huwebes, Agosto 14 kun sa miaging Huwebes pa lamang, gilusad ang Rice for All Binting Bigas Miruna pinagi sa kadiwa sa probinsya diri sa kinadak-ang barangay sa Dabayan, Barangay Kumbado. Isip sinugdanan pagpakatap sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Matod ni Tan, dihang nainabi sa PIA nga sa musunod pang mga adlaw ipadayon ang maong pag-apod-apod hangtod malukop makapahimos ang mga pamilya sa tanang 500 ka mga barangay sa tibuok lalawigan. Gani karong simana pagka adlaw Martes pa lamang, adlaw Martes diha na ilaing barangay. Diha na ilaing barangay nga natagan sa maong serbisyo ang barangay Ibarra. Lokal ang gikuhaan sa maong bugas, gipalit sa NFA gikan sa mga mag-uma sa humay sa lungsod sa St. Bernard o Hinunangan. Busa walay angay kabalakan labot sa kalidad. Dugang pasabot ni Tan. Samtang si Vice Governor Rosa Emilia Mercado maingon, gipatuman sa provincial government ang Rice for All program ang gipaghatag katumanan sa saad ni Presidente Marcos. Dako kayo ang pasalamat ni Kumbado Punong Barangay Rodrigo Galion sanglit kinaunhan man nga natagad ang iyang ginumalang barangay og natulong nga bisperas pagyud sa kapistahan sa Dakbayan. Na sayran nga matag pamilya tag na 10 ka kilo ang limit. Always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www. Yes, Sir Bong. Yes. Good morning, Eastern. Good morning. Yes, Sir Bong, go ahead. Sumala pa ni Jonalyn Gabiula, Provincial Social Welfare Development Officer, kansang batan og mga kawani mo ay nagpatigayon sa distribusyon dihay 219 kasakong bugas ang nadiskarga sa Barangay Kumbado. Katumbas kini sa 1,000 kapin ka pamilya nga nakapalit. Ang pamilya ni Analay Lucin mga usa sa 219 ka mga pamilyang unang nakatilaw sa lokal og barato nga bugas. Og human makadungag dayon og ningkaon niya pa maayo ang klase sa maong bugas. Lami kini kay lokal naman lagi. Gikan diri sa PIA sa Nolete, Bong Pinalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Sir Bong P. Dalino. Ngan bueno,
Maupay nga morning, hito natin viewer Jeremy Obaldi. Nasa niya, good morning, Eastern Visayas. Ngan duga nga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan, Congressman Libanan nananawagan haikasi magbabalaod nga diri gamiton ang presidente hadrama han drug test. Radyo Pilipinas Report. Nananawagan ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ang mga ikasi magbabalaod nga panalipdan ang dignidad han opisinahan presidente, pinaagihan pagsupak ang mga suhestyon nga ig-obligaran presidente nga magsumiter ha mandatory drug testing. Ginbuhat ini nga pahayag ni Congressman Libanan matapos magpasaka ni Senador Robin Padilla han balaodnon nga nagtutuyo nga ipailarom ang presidente ug iba pang opisyalis sa gobyerno ha tinuig nga drug test. Usang suhestyon nga nahisumiter pera kaadlaw matapos mahidabi ang usang nga staff ni Padilla ha kontrobersiya ha Senado nga may kalabutan ha marijuana. Ginklaro ni Congressman Libanan nga an iya pag-uponer indiri tungod han personal nga pagdepensa hinbisan hino kundi para panalipdan ang institusyon han presidente. Dugang paniya nga ang konstitusyon in may ada klaro nga mga kwalifikasyon para han pagka-presidente. Ngan ini nga mga kwalifikasyon ay nagsisiguro nga ang malingkod may baratunon nga kapasidad, hustisya ngan moralidad. Nagpasamwag gihapon ni Congressman Libanan nga diri angay himuon nga patarawan halangyaw an aton nasod pinaagihan diri pagrerespeto ha pagka-presidente. Nananawagan hiya ha mga ikasi magbabalaod nga atubangan lugod ang mga tinuod nga problema han nasod. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Nilawang paghitaas sa populasyon sa summer na record sa 2024 Census of Population. Pamatiang detalye sa pagbalik ng Suzat Protansyo. Radyo Pilipinas Report. Dasar sa pinakaurhi nga 2024 Census of Population, naghitaas ang kabagusan nga populasyon sa nalawigan sa Samar sa kada tuig nga rate nga 0.39% matikang 2020 hangtod 2024. Apisar nga maluya ang paghitaas kumpara sa ton nakalabay nga mga tuig, ginpapakita sini ang hinay-hinay nga pagdamo sa residente sa probinsya nga maabot na sa 806,179 as of July 1, 2024. Sa report sa census, nangunguna ang syudad San Calbayog como syudad nga may pinakadamo nga populasyon nga may 187,848, samtang ang pinakagutiay ang munisipyo San Matuginaw sa 7,708 nga populasyon. Samtang sa level sa barangay, na record ang barangay Mercedes sa Catbalogan City ang may pinakahitaas nga populasyon nga maabot sa 12,964, samtang ang pinakagutiay ang barangay Katanagan, Tarangnan, Samar nga maabot la ang populasyon sa 67. Importante nga adman ang datos sa populasyon, mahitungod nga ini ang nagsiserbi nga usa nga giya sa mga polisiya, programa ng social services sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Protansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa report, Suzette Protansyo. Good morning, Eastern Visayas! Samtang NHA, gipaunahan ang inspeksyon sa housing project sa probinsya sa Southern Leyte. Para sa kompletong detalye, anong report ni Miss Dalia Abiera Oret. Radyo Pilipinas Report. Aron masiguro ang hapsayog tukmang pagpatuman sa housing project, gipahigayon ni aging adlaw ang project monitoring inspection alang sa Maasin Adjunay Residences diha sa Barangay Tamis, Dakbayan sa Maasin, Southern Leyte. Ang inspeksyon gipangunahan ni Senior Engineer Enrico Emmanuel Manubay sa NHA Leyte ug Southern Leyte District Office uban ni Project in Charge Romuald Carl Paler sa Office of the City Engineer. Kini nga kalihukan kabahin sa regular nga monthly monitoring report sa NHA. Pinagi sa mga pagmonitor, masutang progreso sa kalidad sa trabaho sa proyekto nga gisuportaan sa National Housing Authority uban sa counterpart sa lokal nga pagagamhanan sa Maasin. Gilauman nga pinaagi ni ini, masiguro ang mas paspas nga pagtukod sa maong mga panimalay nga maghataw og dakong benepisyo alang sa mga masinhon nga nanginahanglan og puy-anan. Gilaumang makumpleto ang proyekto karong tuiga. Balita gikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Miss Dalia Abiera Ore. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras may ada na kita 3 minutos ug sa magalas 9 haaga ngan dugang nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas Borongan. Duha nga wanted nga tawo tungod din kaso nga murder arestadohan mga otoridad habungtohan Dolores. Radyo Pilipinas report. Matapos insobra duha ka dekada nga pagtinago duha nga kalalakinaan nga may nakabinbin nga warrant of arrest parin kaso nga murder an naaresto ha operasyon nga gindumarahan Dolores Municipal Police Station ha barangay Hikontol ngan Hinulaso Dolores Eastern Samar kasangkelup nga adlaw. Ginpamunuan ang operasyon ni Police Captain Angeline Glo Cortado, officer in charge sa Dolores MPS, ha koordinasyon han Maslug Municipal Police Station ngan Eastern Samar Police Intelligence Unit. Ginkilala ang mga suspitsado nga Hera alias Tony, 48 anyos, waray asawa para uma, residentihan barangay Hikontol ngan Sugadman alias Alan, 53 anyos, waray asawa para uma ngan residente liwat ha pariho nga barangay. Ang duha ing gindakop basarhin warrant of arrest nga ginpalusad ang Regional Trial Court Branch 4, 8 Judicial Region Dolores Eastern Samar, Pitsado Marso 3, 2004. Waray iginrekomendar nga piyansa para ni ira temporaryo nga kagawasan. Ginklaro ang mga otoridad nga ginsumatan ang mga suspitsado mahitungod han rason han pagdakpahaira ngan na sugadman ato ni ira mga katungod ha ilaromhan konstitusyon ha pinulungan nga ira nasasabtan. Katapos ang dokumentasyon gindarana ang duha ha Dolores MPS nga nakatalaan nga ipresentar ha korte para atubangan ang kaso. Kasumpay hini ginaagat ni Police Captain Cortado ang publiko nga magpadayon aton pagbulig ang mga inisyatiba kontra kriminalidad. Iya iginpahayag nga ang epektibo nga pagpuganghan krimen inagkikinahanglan han kooperasyon ngan aktibo nga partisipasyon han komunidad. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. At ang oras, 1 minuto nila ang nagpapabilin ang Tismog alas 9 ng aga. Bueno at Daisy, Kuya Algin, Sir Bong, una na kami manamilit din sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Sa atong tag-kontribuar balita, Suzette Protansyo, mga nakaupod natin sa Master Control, Master Altaro ng Joven Cardenas, minsan naroon sa atong acting station, Major Hinarno Valon. Ako luwatan nyo nakaupod at siya na interito. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aljon. Yes, Ati Daisy, Ati Charmaine, Sir Bong, mga kadtong mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod para sa Webes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa itong Station Manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa itong nakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kinigihapon ninyong alagad sa kahanginan, Aljon Malot. Sa makausa pa, Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O kusab sa ngalan sa atong Regional Head sa Philippine Information Agency, Rian Arento. Kini si Bong Pinalino, gikan diri sa PISO ng Liti, magpasalamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw. Ang na lang sab sa sunod higayon sa Huybison nga edisyon sa atong programang Good Morning Eastern Visayas, Majong Buntag. Good morning, Eastern Visayas. Nganti kang naman din Radyo Pilipinas Borongan, hangaran nito na amon Station Manager Ate Rosa Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Boboy Rubin, Chief Tech Joy Policarpio, akin naging ka-partner didi, Engineer Alquin Baldonido, ngan hangaran liwat ito na mga miyembro ng production team. Nakausan naton ni Ate Pen Pumida. So da mga salamat, Ms. Charmaine Pirito, Mr. Aljon Malot, and Sir Bong Pidalino. So ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar, nasa rin nga mga salamat, inyo pakigusa maupay nga aga, and God bless everyone. Tubtub nga buwas, hapariho nga oras ngan istasyon. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.